sabi ko. Ano gusto mo? Ano gusto ko? Baka may gusto ka, marami kami katulong dito. Katulong ko na lang. Oh, hindi ko sinasabing bibigyan kita. Ano yun? Ba't naman dito ka? Uy, di ba na-board ka? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Matagal na yun tapos. Pwede ba huwag na natin pag-usapan yan? Bakit naman? Masyado akong hindi update. Alam mo yung Facebook? Oh. O, pati hindi mo alam. Matagal na yun. Pwede Alam ko yun! Oo, tapos na yun. Huwag na natin pag-usapan. Bakit ka nandito? Alam mo ba may chichika ako sa'yo? Ano na naman yan? Lalaki na naman. O, May bago na akong jowa. ulit mo na naman. Oh, nauto mo na naman yun. Grabe ka, nauto agad. Ay, balik ko na tuwing gabi kayo nagkikita, no? Para madilim. Di ba? Tatara. Sige na, go. Ano yun? Start with letter J. J. Pangalan. Huwag mo na akong pabitigilin. Anong pangalan niya? Siyempre mag-isip ka. Justin. Justin Bieber? My God! Huwag mo akong gawin tanga. Pa sinabi ko bang Bieber? Ano nga ang apelido? Alam. Subukan mo sabihin yung Kadowa. Ayoko marinig yun. Siya yung boyfriend mo? Ex ko yun! Hindi ko alam. Justin Dadoa. Sa bagay maraming Justin Dadoa. Alit ba Pili yan? ka. Alit ba yan? Dami-dami ng... Tinatanong ako kung hindi masyadong katangkaran yan. Maraming Justin Dadoa. Oo, tama ka. Hindi siya masyadong katangkang. Ha? Maputi! Oo. Pipili ba ako ng maitim? Katulad mo. Oh, excuse me. Maputi na ako. Nag-ibisay na ako, no? Sorry. Pinapatawa lang kita. Ano ka Oh, ba? anong trabaho niya? Registered nurse. Bakit ako Umalis ka dito! Siya yung ex ko! Wait lang. Siya yung nagbaboy sa akin! Pagkatapos iniwanan ako! Eh? Hindi ba ano Umalis ka ka na dito! ngayon? Umalis ka! Ano ka ba? Ayaw kita nakita! Umalis ka! Tinatalo ka! Umalis ka! Umalis ka! Balik! Balik ha? Guard! Guard! Pakikuha to! Thank you! Balik ba? Sa hindi Umalis ka sila ka! naman lalaki. Umalis My God. ka! Wait lang! Ganun lang. Kaya hindi ako pwedeng pumatay kasi nga umalis ako ng CR. Hindi ko alam, nag-black out. Wala ako sa CR. Nasa labas ako ng... Nasa labas ako na. Okay, well, it was nice hearing your story. We'll hear from you next time. Next suspect. Suspect number 5. Estor Angelica, 27 years old, occupation, registered nurse, and a high school BFF from Marifin. Where were you before, during, and after the murder scene? Before, nasa lamesa, kumakain, kasama kayo. Napansin ko, umalis ka sa mesa nun eh. Sinundan mo yata si Kay. Oo, sinundan ko siya kasi susugurin niya dapat si Marife dahil pinahiyangan ni Marife halos lahat ng tao sa lamesa. After nun, may tumawag sa akin. Tapos, mga 5-minute call lang yon or 10. Tapos, sinundan ko si Kay. So, ayun. So, ibig kong sabihin, nung nag-away sila ni Marifin, wala ka nun. Kasi may tumawag sa'yo. Oo, wala ako So, nun. saan ka nun? Lumabas kami ni Kay sa kabilang side ng restaurant. Then after nung scene na yon na nalaman namin namatay si Marife, may bigla na nagsigawan sa loob ng restaurant. Tapos ayun, biglang patay na siya. Sandali lang. Nung sinabi mo, sinundan mo si Kay, wala ka bang nakikitang kakaiba sa kanya? Kay Kay? Di ba sabi mo, inawat Wala. ganyan eh? Wala. Napansin ko doon sa dinner table na mukhang may sense of bitterness sa inyong pag-uusap ni na Marife. Pati, as mentioned earlier by police inspector here, BFF kayo dati ni Marife. What happened? BFF nga, if that it. Pero sa ugali ni Marife na yon, nakita niyo pinahiya niya almost everyone sa table. Meron kaya siyang matatawag na BFF? Bitterness, oo. May galit ako sa... Sabi ni Marife, no? Sinabi mo pa. Hindi naman, tsaka bata pa ako nun, di ba? Wala siyang karapatang ibalik kung ano man yung meron akong pako. Sabi ko, ugali na, alam mo, siya yung isa sa mga tao na wala pa siya sa impyerno, pa siya naman. Ay, God! Ba't iniwan niyo ako? Kaluluwa na sa impyerno siya. Ba't iniwan niyo ako? Doon ka na sa boyfriend mo, naglalbagay naman kayo. Tsaka, cute ni kanina ha, ano na naman yung sinabi mo, pinapahiya mo na naman ako. Hindi kita pinapahiya. Sinasabi ko naman totoo, di ba?
Sabi ko lang. Yun, wala na. Hello. O, tinan mo, mas maputi na ako sa'yo eh, oh. Nangyari naman sa'yo, di ba, nung bata ka? Wait, guys, tama na yan. Punta na tayo sa may... Guys, kainis. Alam mo, dapat sa'yo, tigilan mo na yung panlalait mo. Kasi, dapat mong i-focus. Guys, tama na yan. Let's go eat na. Sinasabi ko lang parang totoo. Guys, tama na yan. We're friends, di ba? Huwag kayong mag-away. Akala mo lang yun. Balak araw. Hala, nasa na yung guard dito. My God. Uy, halika. Uy, wag na kayo mag-away. Kumain na lang tayo. Sige na. Sabi ko na kasi totoo. I lost my appetite. Wait, English yun. I lost my appetite. Alam mo ba yun? Tama na yan. Hindi ko kailangan ng Tagalog mo. Yun ang pinaka... Uy, wag kayong mag-away. We're friends. Ano Tagalog na I lost my appetite? Siyempre, wala ka nang ganang kamay. Popa. Uy, ano ba? Huwag niyo akong iiwan. Dito ka lang. Huwag niyo akong iiwan. Pwede ba kasama mo yung kaibigan mo? Grabe! Dito ka dito! Wala kang karapatan. Itulak ka ka. Wala kang karapatan. Hindi ko magagawa yung sinasabi nyo na dahil sa lagi na akong pinapahiya, dahil may pasa ako, makakapatay ako, no. Maaari mo bang ikwento sa amin kung ano nangyari yung high school sa inyo? High school, well, ganun pa din si Marife as usual. Lagi siyang nanlalait, namamahiya. Actually, masama talaga ugali niya eh. Ever since nung high school. So, Mrs. Storm, maraming salamat sa iyong operasyon. Next suspect. Suspect number 6. Eduardo Charmin Naya Moore, 25 years old, occupation, a medical doctor, and a high school friend of Margaret. Where were you before, during, and after the murder scene? Before, di ba nasa table tayong lahat. Tapos ito si Marife, isa-isa niyang pinahiya yung mga nandun. E di ngayon, ang naiwan na lang sa table, si Vanny, ikaw, si Mami Olive, si Doktora Marge, at saka si Franz. Tapos biglang namatay yung ilaw. Nung nagkaroon na ulit ng ilaw, si Police Inspector Jubilin, hinanap niya kung saan nanggaling yun. Tapos tinawag niya kami. Pagdating dun sa may crime scene, napasigaw kami. Tapos ayun, nakatampatay na si Mami. Okay. Ayon sa nakalungkat namin dito, pati sa amin, natatalas na memorya, dulot ng memory plus gold, or whatever. Ano? Best friends pala kayo ni Glenn dati? Totoo daw yun. Yes. Can you tell us more about it? Ganito yan. Kapag nag-aaway sila ni Marife, sa akin palaging tumatakbo si Glenn. Parang sa akin sinasabi yung problema nila. Tapos ito si Marife, nagsiselos naman. Pwede ba tayo mag-usap? Kasi nagmamadali ako. Hindi ako Bogs, kailangan umalinti. usap naman tayo. Sige na. Bogs, sinota mo kasi best friend mo eh. Hindi naman eh. You had me at your work. She had you at your bed. I just made a choice. It just broke my heart. Galing natin! Ang galing natin! Pwede na ba yun? Pwede na tayo. Tanggap na tayo sa audition. Maganda. Pogi. Shit. Best friends Wow. talaga tayo. Oh, ano na problema mo? At namalapit ka na naman sa akin. ha? Kasi malapit na yung mansaling namin ni Marcos. Hindi ko lang kung ano yung bibigay ko. Alam mo naman yun. Yun ko na! Bright idea. Ting! Punta tayo sa mall mamaya. Samahan na lang kayo. Ito naman. Oo! Palagi naman kitang tinutulungan eh. Siyempre, best Ay, friend. maganda. Nag-aalam eh. Mamaya titingin tayo sa mall. Para magkaroon ka ng idea mamaya. Alam mo, kanina pa kita tinetext. Tara na, kumain na tayo. Oo. Load kita. Ba't hindi mo pa-load? At ikaw babae ka. Sabi ko sa'yo, layuan mo ang boyfriend ko. Wait lang, babes. Wait lang. Best friend ko yan. Whatever, kung best friend mo. Pero, ikaw mo. Bakit? Sige, sumama ka na lang. Pero, O, susunod dahil mga bilis. Mag-text ka na lang. Sana ako na lang. Sana ako na lang. Kailan na kaya ako pipili? Sama ko na. Alis na, magkikita naman kami na. Ayun yung kwento namin ni Glenn, pati ni Marife. Okay. Pero hindi naman siguro sapat yun para patayin ko si Marife. You'll see. We'll conduct more investigation upon this matter. Next suspect.
Last suspect number 7. Francisco Franz Alvin, 27 years old, occupation, pharmacist, and high school friend of Marife that has Buerger's disease. Let's get this straight. Where were you before, during, and after the murder scene? Before, kasama niya ako dun sa may table, sa din. Di ba inaway ka ni Marife no? Oo. Tapos, alam ko, hindi ka ba nag-walk out nun? Or wheel out in your case? Hindi. Hindi. Next question. Ano yung pwede mo ba kaming masabihan tungkol doon sa pinagawayan niyo? Tungkol saan? Ano yun? Ganun. Kasi, since high school pa kami, magkakilala ni Marife. Then, lagi niya akong kinukutya kasama ng mga friends niya na iniwan nga daw kami ng tatay ko, pinabayaan kami. Saan ba si Glenn? Gano'n ko siya. Marife, kumusta pala si Mami? Pwede ba? Huwag mo banggit-banggit si Mami. Baka may makarinig ng iba eh. Alam ka ba naman? Hindi pa rin ako natanggap yung sister mo. Ambisyoso ka talaga. Please, huwag mo pag-usapan. Marinig mga kaibigan ko. Kami sabihin nila, may kapatid akong... Nakita mo ba si Glenn? Hindi. Okay. Kuha ka na nga. Wala ka talagang kwenta. Ngayon alam niyo na kung ano yung totoo nangyari sa akin, sa amin ng family ko, na sinasabi ni Marife na putok daw ako sa buhok. Okay. Nice choice of words. May Now, gusto pa ba kayong malaman? that's enough for now. Thank you. Okay, first of all, yung suspect natin, suspect number 1. Sana ba yun? Ang gulo-gulo na ng files natin. Suspect number 1, si Miss Acolantaba Cataline. What is your opinion about her? Yung feeling ko, parang isa din siya sa kasangkat. Parang kasi diba, pwede naman siyang sa yung mga ginagawa ni Marife, magtatanim ng galit. Yung motibo niya kasi, ang laling ang possibilities eh. Since high school. Pero, lahat naman kasi sila, since high school pa sila tinutokso. Suspect number 2, sino ba? Si Villia Russell. Si Sevilla Russell, ang naagawan ng hospital. Ayan, yun talagang, Mataas ang chance nito. Next suspect, suspect number 3. Si Mr. Glenn. Yes, Mr. boyfriend niya. Love cases. Nakailang kaso ka na ba na nakakita ng mga binatilyo na nakulong dahil lang sa love? Tatlo pa lang naman. Tatlo pa lang sa presinto nyo. Pero possibility pa. Suspect number 4, si Miss Knight. Hindi. Sino ba? Si Miss Basa Yeah. na-abort. Yung na-abort. Pero, ang nakakapagtaka lang kasi sa statement niya dati na may balak nga siya pero sa ibang paraan. Pero sinundan niya. Pero sa ibang paraan malakas kasi yung chance na hindi rin siya. Pero galit na galit siya nung time na yun at sinundan niya. Oo nga. At dalawa sila nung time na yun. Yun nga lang, sabi nung isa na ni Miss Estor na umalis daw siya nun kasi di ba may tumawag sa kanya. Pero, eto kasi, mukhang hindi kasi siya na dahil sa pagkakasabi nga na meron nga siyang motibo. Pero, sa ibang paraan. Kung sa bagay, pwede nga siya magsinungaling, pero malakas kasi paniniwala ko sa kanya. Instincts na lang to na hindi. Next suspect, number 5, si Miss Estar Angelica. Hindi rin siya Yun lang talaga ang ramdam ko. Walang maano sa kanya na wala. Mababaw Kasi since high school time, hindi naman siya ganun. Si Miss Velarde. Laro-laro na si Miss Velarde. Ang pagkakalam ko pa, siya ang unang sumigaw na nakita si Marife. Oo, at kasama natin siya. Okay. Siya ang unang sumigaw. Nakakapagtaka. Doktor siya. Pati doktor magre-react ng gano'n sa crime scene. Sisigaw, ang alam ko ang the professional way to do ng isang doktor ay kukunan muna ng pulso. Kasi sanay na siya sa mga patay na katawan. Suspicious to. Suspect number 7, naka-wheelchair naman siya. Pero, wala ako sa crime scene noon at wala rin siya sa crime scene. Nasaan siya at that time? Hindi malinaw sa interrogation niya.